721 hanggang 740. Pumayag lang si Jensen na magtrabaho sa Acme Group dahil hiniling sa kanya ni John. Salamat, John, ngumiti si Eve ng mahinhin, pilit na sinasalubong ang mga mata ni John. Binanggit ni John na maaari niyang tulungan sila sa pakikipag-ugnayan sa Wick Group bago dumating si Mr. Lynch, at si Eva, na nag-aakalang nang bobola siya, ay kinutya lang siya. Hanggang sa sandaling ito lang niya napagtanto na nagsasabi siya ng totoo sa lahat ng panahon, at minamaliit niya ito. Walang anuman. I'd appreciate it if you forgive me for destroying your deal with West Praise Group, sarkastikong sabi ni John. Ako, paano ko malalaman na talagang kaya mo ang lahat ng ito? Nagkamali ako, okay. Hindi kita dapat pinaghinalaan noong nag-alok kang tulungan kami dahil sa kabaitan. Humihingi ako ng paumanhin. Namula si Eva at same time na humingi ng tawad. Kung naniwala siya kaagad kay John, hinding-hindi na nila kailangang haharapin ni Janice si Mr. Lynch, at hinding-hindi naramdaman ni John ang pangangailangang hampasin si Mr. Lynch, kaya inamin ni Eva na siya nga ang may kasalanan. Ayos lang. Kalimutan mo na. Ngumiti si John. Hindi siya may sama ng loob at hindi magdaramdam kay Eva sa maliit na bagay, kaya agad na naresolba ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Salamat dito, Jensen. May utang ako sa'yo. Araw-araw na mga bagong kabanata ay ina-upload lamang sasabihin sa akin kung kailangan mo ng tulong ko sa anumang bagay sa hinaharap. Sabihin mo lang, at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pasasalamat ni John. Magkaibigan tayo, Mr. Walker, kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Gayunpaman, mayroon akong isang kahilingan. Nauubusan na tayo ng energy nurturing pills, at kung maaari, I was hoping that you can sell me some, ani Jensen. Kalimutan ang tungkol sa pagbebenta sa iyo. Mayroon akong 200 first grade energy nurturing pills sa akin ngayon. Tanggapin mo sila bilang regalo. Inilabas ni John ang isang prasko mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Jensen. Paulit-ulit siyang tinulungan ng Wicks, kabilang ang pagsuporta sa kanya sa panahon ng sales drive para sa St. Ion Group ilang araw na ang nakalipas sa kabila ng pagharap sa fields at Northern King. Nagpasalamat si John sa kanilang suporta. Ang pagbibigay kay Jensen ng 200 first grade energy nurturing pills ay natural lamang dahil hindi niya maaaring baliwalain ang suporta ng Wicks. Salamat, Mr. Walker. Sa sobrang tuwa, nagpasalamat si Jensen kay John at tinanggap ang energy nurturing pills. Parehong nalito sina Eva at Janice dahil sila ay mga ordinaryong tao na hindi pa nakarinig o nakakaalam ng kahit ano tungkol sa energy nurturing pills. Mr. Walker, hinihintay pa ako ng mga kaibigan ko sa itaas, kaya aalis na ako ngayon kung ito lang. Magalang na yumuko si Jensen kay John. Oo naman. Hindi kita itatago dito. Pero uminom tayo kapag may oras na tayo, sabi ni John bago pinanood si Jensen na umalis. Natarante sina Eva at Janice kung bakit parang nirerespeto ni Jensen si John. Hindi naman masyadong nagulat si Janice na alam na niya na si John ay isang napakatalino na tao at kaibigan niya si Stacy at ang magkapatid na Sheer. Naisip naman ni Eva na nakilala ni John si Jensen sa swerte o sa pamamagitan ng mga kaibigan. 722. Sa paghusga sa ugali ni Jensen, parang si John ang nakatataas sa kanilang dalawa, at hindi maintindihan ni Aval kung paano nangyari iyon, kaya ipinapalagay niya na marahil si Jensen ay isang magalang na tao sa simula. Wala siyang ibang paliwanag para sa bagay na ito kung hindi. John, uwi na tayo ngayong napirmahan na natin ang kontrata, sabi ni Janice. Walang nagmamadali. Masyado kang abala sa trabaho at hindi ka pa kumakain. Makakaalis na tayo pagkatapos nating kumain, sabi ni John. Sanay na siyang matipid at ayaw niyang masayang ang pagkain. Kalimutan mo na yon. Si Mr. Lynch ay isang makikitid na pag-iisip, masungit na tao. Sinaktan mo lang siya, at sa tingin ko ay hindi niya hahayaang lumipas iyon. Aalis tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, o baka bumalik siya na may kasamang iba. Paliwanag ni Eva. Paghihiganti. Kung maglakas loob siyang gawin iyon, sisiguraduhin kung hindi siya aalis dito ng buhay. Ngumuso si John. Hindi na siya ang mabuti para sa walang bagay na maaaring aibuli ng sinuman ng walang pag-aalala sa mga kahihinatnan. Kung tumigil si Mr. Lynch, hindi na sana siya susundan ni John.
Kung nagpa siya ang lalaki na maghiganti, gayunpaman, determinado si John na alisin siya minsan at magpakailanman upang pigilan siya sa paghabol kay Ava at Janice. Pwede bang itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo mo? Alam ko na baka confident ka sa sarili mo dahil kilala mo si Mr. Wick, pero hindi mo kayang tumawid sa West Praise Group. Ang West ay isa rin sa mga mas makapangyarihang pamilya sa lungsod na ito tulad ng Wicks. Kung tatawid ka sa kanila, kahit si Mr. Wick ay hindi ka matutulungan. Nakangusong sabi ni Ava. Masasabi niyang may kakayahan si John na harapin ang mga katulad ni Mr. Lynch. Gayunpaman, nagtrabaho si Mr. Lynch para sa mga kanluran, at kung nagpasya siyang ibalik ang mga kanluran laban kay John, hindi magkakaroon ng pagkakataon si John. Sa kanyang pananaw, si John ay isang ordinaryong tao lamang at hindi niya kayang harapin ang mga kanluran sa kanyang sarili, kahit sino pa ang kanyang mga kaibigan. John, tama si Miss Ad-Ice. Walang kwenta ang magdulot ng gulo. Tere na. Giit ni Janice. Naniwala siya kay John ngunit alam din niya na ulila lang si John na walang pamilyang aalalay sa kanya, kaya tiyak na magdurusa siya kung tatawid siya sa isang makapangyarihang pamilya. Ayos lang. Wala naman kaming ginawang masama. Wala sa linya si Mr. Lynch, at pinarusahan ko lang siya dahil dito. Kung ang mga West ay makatwirang tao, wala silang gagawin sa atin. Kahit hindi sila, hindi ako natatakot sa kanila. Kinawayan ni John ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Kahit na nagsimula pa lang siyang bumuo ng kanyang hukbo, nasa kanya ang shares, Southern King, at ang Wicks bilang suporta, kaya wala siyang takot para sa mga West kahit na ibalik sila ni Mr. Lynch laban sa kanya. Si John ay naging isang makapangyarihang figure sa kanyang sarili, at ang pagkatakot sa harap ng mga kanluran ay magmumukha siyang tanga. 723. Ikaw, nadismaya si Ava. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ka-confident si John at nagbulong-bulungan sa loob. Tingin ba niya siya ang hari ng Palanan City dahil lang sa pinalad niya at naging kaibigan niya si Mr. Wick, o talagang iniisip niya na kaya niyang mga tuwiran ang mga West? Anong biro? Maya-maya lang, itinulak ang pinto ng kwarto, at pumasok ang isang lalaki na nasa edad 50, kasunod ang dalawang bodyguard na nakaitim na suit. Bumalik na ba si Mr. Lynch para maghiganti? Nadurog ang puso ni Ava at Janice nang lumingon sila sa pinto, ngunit hindi nagtagal ay napahinga sila nang makita ang lalaking pumasok. Hindi si Mr. Lynch, kundi ang chairman ng Acme Group, si Mr. Javner. Mr. Javner, bakit ka nandito? Tumayo si Ava at Janice para salubungin si Mr. Javner. Si Ava, bilang taong namamahala sa pulong, ay alam na nakamit niya ang isang mahusay na tagumpay para sa pag-secure ng isang partnership sa Wick Group. Ang akala niya ay masisiraan na ng loob ang chairman kapag nalaman niya ito at pareho silang tatanggap ni Janice ng pagtaas, ngunit sa kanyang pagkataranta, hindi papuri kundi isang sampal sa mukha ang naghihintay sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo, Ava. Galit na sinampal ni Mr. Javner si Ava sa mukha. Mr. Javner, ano? Paano mo ako masasaktan? Natigilan, hinawakan ni Ava ang nag-aapoy na pisngi. Pati si Janice, nagulat din. Ano sa tingin mo? Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Mr. Lynch, na nagsasabing tinapos na niya ang aming kontrata sa ngalan ng West Praise Group. Pinadala kita dito para pag-usapan ang tungkol sa pagre-renew ng kontrata, pero sinira mo ang lahat at nawalan kami ng malaking kawalan. Sinasabi ko sa'yo ngayon din. Tanggal ka na sa trabaho. Umungol si Mr. Javner habang nakatitig kay Ava. Matapos mawala ang West Praise Group bilang isang kasosyo, maaari lamang piliin ng Acme Group na magtrabaho sa Onyx Peace Enterprises at inaasahan nilang magderanas ng malaking pagkalugi. Bilang chairman ng kumpanya, galit na galit si Mr. Javner. Dahil si Ava ang may pananagutan sa negosasyon, si Ava lang ang may sisi niya sa lahat. Mr. Javner, hayaan mo kaming magpaliwanag. Miss Ad-Ice and I, sinubukan ni Janice na magtalo, naputol lang ni Mr. Javner. Tumahimik ka. Ikaw din, Janice Lynch. Dapat mong tulungan si Ava sa pakikipag-usap kay Mr. Lynch, kaya ikaw rin ang may pananagutan dito. Pareho kayong natanggal sa trabaho ngayon. Umungol si Mr. Javner habang nakaturo kay Janice. Nang tumawag si Mr. Lynch para komprontahin si Mr. Javner, hindi alam ni Mr. Javner ang detalye ng nangyari ngunit madaling nahulaan na sina Ava at Janice ang tumawid sa lalaki.
Kapag pinalis na niya ang dalawang babae, tiyak na matutuwa si Mr. Lynch, at maaaring magpadala si Mr. Javner ng ibang mga empleyado para kausapin si Mr. Lynch. Maaaring makuha pa rin ng Acme Group ang partnership sa West Praise Group. 724. Bakit ikaw? Namumula ang mga mata ni Janice. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduan sa Wick Group at nailigtas ang kanilang kumpanya ng bilyon-bilyong dolyar, pinalis sila ni Mr. Javner nang hindi sila binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang sarili. Nadama niya ang parehong nalulumbay at pagkabigo. Sa kabaligtaran, pinananatili ni Ava ang kanyang kalmado. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya at kahit na hindi sila mayaman, mahal siya ng kanyang mga magulang at hindi siya sinaktan kahit anong mangyari, ngunit sinampal siya sa mukha ni Mr. Javner, na tanging supervisor niya. Nakakahiya at kahit galit na galita, nanatili siyang kalmado. Mr. Javner, mahigit 6 na taon na ako sa kumpanyang ito at nagsumikap akong makakuha ng hindi mabilang na mga order at kliyente para sa aming kumpanya. Kahit na nangyari ang mga bagay-bagay sa pakikipagsosyo sa West Praise Group, ngunit hindi mo ba iniisip na ikaw ay malayo sa linya dito para sampelan ako sa mukha at paalisin kami nang hindi kami binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Matalim na tanong ni Ava. Paano kung ako nga? Hindi ba kita binayaran sa pagtatrabaho sa Acme Group? Sino ka para magreklamo tungkol sa paghihirap? Mga aso lang kayo na pinapanatili ko at anuman ang dahilan, kayong dalawa ang dapat magdusa sa mga kahihinatnan ng pagsira sa kumpiyansa ng West Praise Group. Ang pagpapali sa inyong dalawa ay itinuturing na mahabagin. Ngumisi si Mr. Javner. Mabuti. Napakahusay. Natawa si Ava sa galit. Bagamat totoo ang sinabi ni Mr. Javner, ito ay isang lantarang insulto sa kanya. Kahit na ang mga empleyado sa pinakamababang antas ng korporasyon ay nangangailangan ng paggalang, hindi banggitin ng isang direktor tulad ni Ava. Gayunpaman, si Mr. Javner ay naging masyadong materialistiko na walang sense of decency, at parehong nasaroon ng loob sina Janice at Ava. Bulag ka, matandang pot. Nakasecure na sina Miss Adice at Janice ng deal sa Wick Group para sa Acme Group at ganito ang pakikitungo mo sa kanila. Sa galit, hinawakan ni John ang kontrata sa mesa at inihagis sa mukha ni Mr. Javner. How dare why? Naiinis na bulong ni Mr. Javner nang tumama sa mukha niya ang kontrata, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang huling kalahati ng pangungusap ni John. Anong sinabi mo? Sinabi mo na nakakuha sila ng deal sa Wick Group. Dahil sa gulat, agad na kinuha ni Mr. Javner ang kontrata mula sa sahig at sinipat ang mga pahina ng may pagkataranta. Malinaw na nakasulat sa kontrata na hindi lamang sumang-ayon ang Wick Group na magtrabaho sa Acme Group, sumang-ayon silang huwag kumuha ng anumang porsyento ng tubo ng Acme Group na magliligtas sa Acme Group ng bilyon-bilyong dolyar. Ang Wick Group ay may kontrol sa mas malaking proporsyon ng merkado at sa mga tuntunin ng mga benepisyo at pag-unlad sa hinaharap, ang pakikipagtulungan sa Wick Group ay magiging mas kapaki-pakinabang kumpara sa pakikipagtulungan sa West Praise Group at ang dalawa ay halos hindi maihahambing. Ava, kinuha ninyong dalawa ang Wick Group para magtrabaho sa amin. 725. Magandang balita iyan. Sa sobrang tuwa, napangiti si Mr. Javner mula tenga hanggang tenga. Tama, Mr. Javner, pumirma kami ni Janice ng kontrata sa Wick Group. Sa kasamaang palad dahil natanggal na tayo, hindi na magiging epektibo ang kontratang ito. Ngumisi si Ava at inagaw ang kontrata sa mga kamay ni Mr. Javner. Naalala ang katotohanang kakatanggal lang niya kina Ava at Janice, natigil ang ngisi sa mukha ni Mr. Javner nang inagaw ni Ava ang kontrata sa kanyang mga kamay. Sina Ava at Janice ay nakuha ng partnership sa Wick Group at iyon ay isang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, hindi niya sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag bago sinampal sa mukha si Ava at pinaputukan sila ni Janice. Naging tanga ako. Napaisip siya. Agad na napuno ng panghihinayang ang puso niya. Miss Adice, it was a misunderstanding. Maling inakusahan kita. Babawiin ko ang aking mga salita.
Sana hindi ka magtanim ng sama ng loob sa akin. Ngumiti si Mr. Javner. Ang kanyang saloobin at tono ay umiikot kumpara sa kanina. Alam niyang hihingi siya ng paumanhin sa pagsampal sa mukha ni Eva, ngunit bilang chairman ng Acme Group at isang kilalang figure sa elite society, hindi niya magawang humingi ng tawad sa kanyang nasasakupan. Kaya naman, nagpasya siyang maging mahiyain tungkol dito sa pag-asang makalimutan nilang lahat ang nangyari. Isang hindi pagkakaintindihan. Ayan yon. Panunuya ni Eva. Ano pang gusto mo? Naiinip na sumimangot si Mr. Javner. Wala akong gusto. Bawiin mo man ang sinabi mo o hindi, aalis pa rin ako. Kung sino man ang gustong maging aso mo ay kayang gawin ang gusto nila, pero mas mahal ko ang sarili ko at hindi ko iyon tatanggapin. Sabi ni Eva. Ang sinabi ni Mr. Javner kanina at ang katotohanang tumanggi siyang mag-alok ng tamang paghingi ng tawad ay labis na nakalulungkot. May sariling pride si Eva na ipinagtanggol at kahit na supervisor niya si Mr. Javner, hindi niya kayang lunukin ang pride niya sa isang trabaho. Aalis na rin ako. Pumayag naman si Janice. Hindi man siya sinampal, naging mabait si Eva sa kanya at nagawa lang niyang maging sales manager sa tulong ni Eva. Dahil aalis na si Eva sa kumpanya, walang dahilan para manatili si Janice. Ano? Namutla si Mr. Javner. Alam niya na dahil ang deal sa Wick Group ay sinaktan ni na Janice at Eva, hindi magiging epektibo ang kontrata kapag pareho silang nawala. Magastos ang kumpanya ng malaking halaga at hindi kinaya ni Mr. Javner ang kahihinatnan nito. Miss Ad-Ice, baka gusto mong pag-isipan ito. Ikaw ay nasa mataas na antas ng pamamahala, kumikita ng daan-daang libo bawat taon. Kung huminto ka, baka hindi ka makakita ng ganoong kataas na trabaho saan man. Mahinahong sabi ni Mr. Javner nang walang anumang senyales ng panik tungkol sa kanilang mga banta na magbitiw. Siya ang chairman ng Acme Group at nakatagpo ng hindi mabilang na mga krisis sa nakaraan, kaya tiwala siya na malulutas niya ang kasalukuyang sitwasyon. 726. Kung makakahanap ba ako ng ibang trabahong may mataas na sweldo ay hindi mo iniisip? Ngumuso si Eva. Sa kabila ng kanyang sinabi, alam niyang kinailangan niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagsusumikap upang sa wakas ay umangat sa posisyon ng sales director pagkatapos magtrabaho ng mahigit 6 na taon sa Acme Group. Kung umalis siya sa kumpanya, napakahirap para sa kanya na makahanap ng trabaho na may katumbas na alok at maaaring kailanganin pa niyang magsimulang muli. Ito ay isang mahirap na presyo upang bayaran. Dapat malaman ninyong dalawa na dahil na-secure na ninyo ang kontrata sa Wick Group, kayo na ngayon ang mga bayani ng kumpanya at tiyak gagantimpalaan ko kayo. Miss Ad-Ice, kapag pumayag kang manatili, itatalaga kita bilang tagapamahala ng rehiyon at doble ang iyong sweldo. Para naman kay Miss Lynch, ikaw ang papalit kay Miss Ad-Ice na orihinal na posisyon bilang bagong sales director. Gusto mo pa bang umalis ngayon? Mahinahong sabi ni Mr. Javner. Parehong nag-alinlangan sina Eva at Janice nang maramdaman nilang nag-aalinlangan ang kanilang determinasyon. Kahit na nakakahiya ang masampal sa mukha, isang kasinungalingan para kay Eva na sabihin na hindi siya natukso sa posisyon ng region manager at double pay. Sa kabaligtaran, kung talagang umalis siya sa Acme Group, maaaring hindi siya makahanap ng isang desenteng trabaho at sa isang sandali, si Eva ay nasa isang sanggang daan. Lalong natukso si Janice sa alok. 45,000 lang ang kinikita niya sa isang taon at kung magiging sales director siya, hindi lang siya aakyat sa management level, triple pa ang sweldo niya at mapapaunlad niya ang buhay ng kanyang pamilya. Miss Ad-Ice, Miss Lynch, pag-isipan mo ito. Napangiti si Mr. Javner. Madalas na natutokso ang mga tao sa kung ano ang nakinabang sa kanila at natitiyak niyang mahuhulog sina Janice at Eva bago ang tukso ng mas mataas na sweldo. Screw Region Manager at Sales Director. Janice, huwag kang makinig sa kanya. Pera lang ang mata ng ganitong klaseng lalaki at kung patuloy kang magtatrabaho para sa kanya, balang araw ay ibebenta ka niya. Malamig na sabi ni John. Matapos makinig sa sinabi ni Mr. Javner, napagpasyahan ni John na si Mr. Javner ay isang makasarili at imoral na materyalista. Saglit na hindi naisip ni Eva ang pagtataksil kay Janice nang makipag-ayos kay Mr. Lynch, ngunit kung narito si Mr. Javner, tiyak na ibebenta niya si Janice kay Mr. Lynch. Noon pa man ay mabuting kaibigan si Janice kay John at tumanggi siyang manood habang patuloy itong nagtatrabaho para sa isang kasuklam-suklam na lalaki.
At sino ka, kuya? Malamig na ipinikit ni Mr. Javner ang kanyang mga mata kay John. Hindi niya nakilala si John at ipinagpalagay na si John ay isang empleyado lamang na nagtatrabaho sa ilalim ni Janice at Ava. Agad na nagalit si Mr. Javner sa pag-iisip na isang empleyado lamang ang naghagi sa kanya ng kontrata at nakipagtalo sa kanya. Hindi pinansin ni John si Mr. Javner at tinoon si Janice. Janice, nag-start ako ng company recently. Maaari kang sumama sa akin upang magtrabaho kung handa kang gawin ito. 727. Kung tungkol sa sweldo, maaari akong mag-alok sa iyo ng 45,000 sa isang taon nang hindi binibilang ang iba pang mga insentibo at benepisyo. Ano? 45,000? John, nagbibiro ka ba? Kailan ka nagsimula ng iyong sariling kumpanya? Ni hindi ko nga alam eh. Napasinghap si Jana sa gulat. Ito ay medyo mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito mamaya. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Tinulungan siya ni Jana sa maraming pagkakataon pabalik sa universidad at palagi siyang nagpapasalamat. Dahil natagpuan niya ang isang tiyak na lawak ng tagumpay sa Palanan City, alam niya na oras na para bayaran ang matumulong sa kanya noon. Ang pag-alok kay Janice ng trabaho na may 45 taunang kita ay bahagyang pagsisikap niya sa pagbabayad sa kanya, ngunit ginawa rin ito bilang pagsasaalang-alang para kay Cynthia, na madalas na kailangang asikasuhin ang lahat sa St. Ion Group. Si Janice ay isa sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan niya at gustong-gusto ni John na gawin si Janice na maaaring makatulong kay Cynthia. Ito ay isang ideya na nangyari kay John sa mismong sandaling iyon. Saglit na nagalinlangan si Janice bago tumango. Oo. May tiwala ako sa'yo. Siya ay naging saksi sa hindi mabilang na mga nagawa ni John sa ngayon at dahil alam niya kung gaano kahusay si John, nagtiwala siya sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Huminto siya sandali bago sinabing, Miss Adice, too. John, matutulungan mo rin ba siya? Si Ava ay palaging nagmamalasakit sa kanya at alam ni Janice na si Ava ay isang mahuhusay na individual. Dahil si John ay nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya, gusto niyang isaalang-alang ni John ang pagkuha din kay Ava. Oo naman. Hindi problema yan. Tumango si John. Dahil siya ang sumayre sa kasunduan sa pagitan ng Acme Group at West Praise Group, na naging sanhi ng pagsampal ni Ava sa mukha, nagpasya siyang utang niya ito kay Ava upang maghanap ng ibang trabaho. Miss Adice, kung ayos lang sa iyo, maaari ka ring pumasok sa kumpanya ko para magtrabaho sa parehong alok ni Janice na 45,000 sa isang taon. Sabi ni John. John, ginugulo mo ba ako? Nakanganga si Ava. Ang kanyang isip ay nananatili pa rin sa pagtingin kay John sa kanyang motorsiklo at napakahirap niyang paniwalaan na may kakayahan itong magpatakbo ng isang kumpanya, hindi pa banggitin ang pag-aalok sa kanya ng 45,000 sa isang taon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangako na kaya kong tuparin. Saad ni John. Well, si Ava ay nasa isang sanggang daan. Di hamak na mas maganda ang handog ni John kaysa kay Mr. Javner at dahil pinahiya siya ni Mr. Javner kanina, gustong-gusto niyang tanggapin ang imbitasyon ni John, ngunit nag-aalala siya na baka na-bluff si John. Gayunpaman, naalala niya noon kung paano niya pinagdudahan si John noon at kung paano naging malapit si John kay Jensen, napagtanto niya na maaaring mas may kakayahan si John kaysa sa inaakala niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Sinadya niyang sumugal ng isang beses at kung mabaygo siya, maaari siyang magsimulang muli. Bakit ikaw? Napakahusay. Galit na galit si Mr. Javner. Sa pag-iisip niya na malapit na niyang kumbonsihin sina Ava at Janice na manatili, sinira ni John ang kanyang plano. Akala niya noon ay empleyado nila si John, ngunit ngayong napatunayang mali ang kanyang akala, hindi niya mawari kung sino si John. Sino ka, anak? 728. How dare you try na kunin ang mga empleyado ko? May death wish ka ba? Pinandilatan ni Mr. Javner ng mga punyang si John, na gustong-gusto niyang putulin si John. Isa ka sa death wish. Old twat, mayroon kang isang pagkakataon na lumuhad para humingi ng tawad kay Miss Adice. Kung pinatawad ka niya, maaari kong isipin na palayain ka. Tumanggi ka, at magdurusa ka sa ginawa mo, pinaikit ni John ang kanyang mga mata nang may mali siya.
Ginawa. Siya ang naging dahilan kung bakit sinampal si Ava at dahil pinili ni Ava na umalis sa Acme Group para sumali sa St. Ion Group, kailangan niyang humingi ng hustisya para sa kanya. Gusto mo lumuhad ako? Sino ka sa tingin mo? Galit na galit, ikinaway ni Mr. Javner ang kanyang kamay at inutusan ng kanyang mga bodyguard. Turuan ng batang ito ng leksyon upang matuto siya sa kanyang lugar. Gayon din, kunin ang kontrata mula kay Ava. Ang dalawang iyon ay maaaring pumunta saan man nila gusto, ngunit ang kontrata ay nananatili. Dahil kinatawan ni Janice at Ava ang Acme Group sa pagpirma ng kontrata sa Wick Group, maaari pa rin niyang ituloy ang partnership sa Wick Group kapag nakuha na niya ang kontrata, at hindi dapat makaapekto sa kumpanya ang pagbibitiw ni na Janice at Ava. Sa conclusion, ang kontrata ang susi. Wala kang kahihiyan. Napabuntong hininga si Ava sa takot, hindi inaasahan na tangka ni Mr. Javner na nakawin ang kontrata mula sa kanila sa kabila ng pagpapaalis sa kanya at kay Janice. Si Janice naman ay nanatiling kalmado. Nakita niyang lumaban si John noon at alam niyang higit pa sa kakayahan nitong protektahan ang kontrata mula sa dalawang bodyguard. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Kunin mo ang kontrata. Sumenyas ang bodyguard sa kaliwa sa nasa kanan na agad namang tumakbo papunta kay Ava. Samantala, ang bodyguard kaliwa ay naglunsad ng isang suntok kay John na may totoong enerhiya na umaagos mula sa kanyang kamao. Gawin ang iyong pinakamasama at huwag magpakita ng awa. Ngumisi ng masama si Mr. Javner. Kumuha siya ng dalawang bihasang martial artist na may kayamanan na kayang talunin ang 10 lalaki ng madali. Nang makita kung gaano payat si John, naniwala si Mr. Javner na magagawa ng kanyang mga bodyguard na sirain si John sa isang iglap. Dalawang lalaki sa peak acquired state, ha? Alamin ang iyong mga lugar. Ngumisi si John. Sa sandaling kumilos ang mga bodyguard, naramdaman niya kaagad na sila ay mga martial artists sa peak acquired state, na halos hindi maihahambing kay John na nakarating sa intermediate supreme state. Tumayo si John at ipinadala ang kanyang tunay na enerhiya sa dalawang bodyguard. Bomb! Bomb! Kasunod ng dalawang nakakabinging tunog, pinalipad ang dalawang bodyguard na ang isa ay bumagsak sa lupa at ang isa ay lumilipad patungo sa pintuan ng silid na naging sanhi ng pagkabasag ng pinto. Sa loob ng isang kisap mata, ang dalawang bodyguard ay nawala ng magawa. Dahil hindi lang personal na sama ng loob sa kanila ang itinanim ni John, nagpasya siyang magpakita ng awa, kung hindi, mamatay na ang dalawa. Paano ito posible? Nakanganga si Mr. Javner, nanlamig ang pagngisi sa kanyang mukha. 729. Hindi niya inaasahan na matatalo ni John ang kanyang mga bodyguard sa loob ng ilang segundo at hindi niya ito maniniwala kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Wow! Napabuntong hininga si Ava. Bukod sa maliit na alitan ni na Mr. Lynch at John, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si John sa aksyon at laking gulat niya nang mapagtanto niyang madali niyang matatalo ang dalawang propesyonal na bodyguard. Inakala niya na si John ay isang mahirap na tao na walang iba kundi ang isang motorsiklo, ngunit sa kanyang pagkalito, hindi lamang kilala ni John si Jensen, siya ay isang bihasang martial artist din. Sa wakas ay napagtanto ni Ava na siya ay ganap na nagkamali tungkol kay John at agad na napuno ng kuryosidad habang iniisip niya kung sino talaga siya. Old twat, turn mo na ngayon. Ngumisi si John at kinuha ang kontrata sa kamay ni Ava bago naglakad palapit kay Mr. Javner. Hey, anong gusto mo? Binabalaan kita. Huwag ka nang lalapit. Sa takot, napaatras si Mr. Javner at bumagsak sa lupa. Ayaw mo ba ng kontrata? Mayroon ako ngayon, kaya maaari kang pumunta at kunin ito kung maaari mo. Isinabit ni John ang kontrata sa harap ng mapanuksong mga mata ni Mr. Javner. I don't care who you are, but don't think for a second na kaya mong gawin lahat ng gusto mo dahil lang kaya mong lumaban. Maaari ko ring sabihin sa iyo ng maaga, ngunit ako ay isang makapangyarihang tao kahit na sa piling komunidad at mayroon akong mga koneksyon sa gobyerno at pulisya. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, ibibigay mo sa akin ang kontratang iyon at maaari kong isaalang-alang na patawarin ang nagawa mo, o babayaran kita. Umungol si Mr. Javner. Hanggang sa sandaling ito, determinado pa rin si Mr. Javner na bawiin ang kontrata at nagpasya na palagi niyang haharapin si John mamaya. Babayaran mo ba ako? Ikaw. Old twat,
mahilig kang manampal ng tao, di ba? Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng masampal, kung gayon. Tingnan natin kung paano mo ako mababayaran yan. Sarcastic na tumikim si John bago sinampal ang kontrata sa mukha ni Mr. Javner. Snap! Kasunod ng nakakabinging tunog, nakita ni Mr. Javner ang mga bituin sa harapan niya. Siya ay hindi kailanman napahiya ng ganoon kalaki at tinakpan ang kanyang namamagang tseke ng mga mata ng dugo. Hintayin mo na lang. Papatayin kita. Umungol si Mr. Javner. Pinatay. Tingnan natin kung makatiis ka sa pagsampal sa akin. Pinaikit ni John ang kanyang mga mata at muling sinampal si Mr. Javner ng 6 na beses. Bagamat kakaunti lang ang papel, parang matigas ang mga ito sa kahoy matapos mabalot ng tunay na enerhiya ni John. Iniluwa ni Mr. Javner ang kanyang mga sirang ngipin na may dugo na napuno sa kanyang bibig at ang kanyang magkabilang pisngi ay ganap na namamaga. Ang mga makasariling lalaki ay madalas na duwag at nakikita kung paanong walang intensyon si John na huminto, si Mr. Javner ay napaluhod sa harap ni John sa takot. Tumigil ka na. Maawa ka sa akin. Nagkamali ako, uminit ang dugo niya at nagpas siyang humingi ng tawad. 730. Dapat sa simula pa lang ginawa mo na ito. Hindi ka lang susuko hanggat hindi kita binabash, ha? Ngumisi si John sa pang-aalipusta. Sa sobrang takot kay John, hindi naglakas loob si Mr. Javner ipakita ang kanyang sama ng loob. Old twat, ito na ang iyong huling pagkakataon para humingi ng tawad kay Miss Ad-Ice. Sabi ni John. Oo. Oo, gumapang si Mr. Javner papunta kay Eva at nagmamakaawa. Miss Ad-Ice, nagkamali ako. Humihingi ako ng pasensya. Maawa ka sa akin at patawarin mo ako. Ay, natigilan si Eva. Alam niya na itinuring ni Mr. Javner ang kanyang sarili na kanyang superior at hindi inaasahan na hihingi ng tawad mula sa kanya, gayunpaman si John ay humingi ng hustisya para sa kanya. Hindi lang humingi ng tawad si Mr. Javner sa kanya, lumuhod din siya, at nakaramdam si Eva ng pananabik na bumalik kay Mr. Javner ang kahihiyan na naramdaman niya. Ayos lang. Bumangon ka na, sabi ni Eva habang nakatingin kay John na may pasasalamat. Sige. Pwede ka nang umalis. Ngumisi si John. Sige. Sige. Nakahinga ng maluwag, tumayo si Mr. Javner at tumakbo. Pagkatakbo niya palabas, nabangga niya ang isang binata na nakasuot ng magarang damit. Hindi kumikibo ang binata, ngunit napaatras si Mr. Javner at nahulog. Sino ka, matanda? Bulag ka ba o ano? Galit na umungol ang binata, bago inakay si Mr. Lynch at ilan pang mga lalaki sa silid. Ang binata ay ang tagapamahala ng rehiyon, ang pangalawang anak ng mga kanluran, si Jared West. Mr. West. Laking gulat ni Mr. Javner nang makita ang binata. Iniisip ko kung sino iyon. Ikaw ang chairman ng Acme Group. Pinag-aralan ni Jared ang mukha ni Mr. Javner. How dare you, Mr. Javner? Kinakatawan dito ni Mr. Lynch ang West Praise Group at sinaktan siya ng iyong mga empleyado. May lakas ng loob kayo. Malamig na ipinikit ni Jared ang kanyang mga mata sa galit. Mr. West, patawarin mo ako. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam na gagawin nila ang ganoong bagay. Pinaalis ko na sina Miss Ad-Ice at Miss Lynch para ayusin ang mga bagay para kay Mr. Lynch, nagmamadaling paliwanag ni Mr. Javner. Buti naman at mabilis kang kumilos. Ngumuso si Jared, nababawasan ang galit sa mukha. Dahil walang kaugnayan dito si Mr. Javner, hindi sinasadya ni Jared na mag-aksaya ng oras kay Mr. Javner at dire-diretsong naglakad papunta kina John, Janice at Eva. Gustong umalis ni Mr. Javner, ngunit nagbago ang isip niya matapos makita si Jared. Hindi lang sinampal ni John si Mr. Javner, pinilit pa niyang lumuhad si Mr. Javner sa harap ni Eva. Hindi pa nakaranas ng ganoon si Mr. Javner. Kahihiyan noon at nagalit kay John dahil dito. Ang Acme Group ay isang ordinaryong kumpanya lamang at dahil si John ay isang makapangyarihang martial artist, alam ni Mr. Javner na hindi magiging madali ang paghihiganti. Gayunpaman, ang mga West ay isang makapangyarihang pamilya na may hindi mabilang na mga martial artists sa kanilang pagtatapon. Kahit gaano kalakas si John, hindi niya kayang labanan ang mga kanluran sa kanyang sarili.
Agad namang nagtago si Mr. Javner malapit sa kanto kasama ang kanyang mga bodyguard at pinagmamasdan ng iba mula sa malayo. 731. Naniniwala siya na, sa husay ni Jared, hindi magiging mahirap talunin si John. Tahimik pa siyang nanalangin na tulungan siya ni Jared na pilayin si John. Kung hindi ito magiging sapat upang sugpuin ang kanyang puot. Crap, dinala ni Mr. Lynch ang mga West para sa paghihiganti. Sa sandaling iyon, parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Ava at Janice, na kinikilala si Jared at ang iba pa. Si Ava sa partikular ay regular na nakipag-ugnayan sa West Praise. Ilang beses na niyang nakita si Jared, at alam niya kung sino si Jared. Si Jared ay tiyak na hindi isang taong maaaring makagulo sa isang regular na tao. Tapos na tayo sa ngayon. John, sinabi ko sa iyong umalis ka kaagad, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon narito ang mga kanluran. Hindi na tayo makakatakas ngayon. Umasim ang ekspresyon ni Ava. Nahulaan na niya noon na hindi basta-basta iiwan ni Lynch ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya akalain na kahit si Jared West ay tinanong. Si Jared ay isang taong nasa katulad na antas kay Jensen, at si West Praise ay palaging karibal sa negosyo sa Weak Group. Maging ang relasyon ni John kay Jensen ay walang kabuluhan. Hindi papakawalan ni Jared si John, siguradong hindi rin niya papakawalan sina Ava at Janice. Bigla siyang natarante, hindi alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala, nandito pa rin ako. Magiging maayos din ako. Sabi ni John. Ikaw, namula ang mukha ni Ava sa pag-aalala, hindi niya alam kung saan nakuha ni John ang kanyang lakas ng loob. Hulaan niya na kalmado lang si John dahil walang alam si John sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumakad si Jared at ang kanyang mga tauhan. Brat, I bet hindi mo inaasahan na babalik ako dito. Tumingin si Mr. Lunch kay John na may halong pagtataka sa mukha. Ang isang braso niya ay pinitik ni John ngayon at ito ay nasa lambanog. Mukhang nasa masamang kalagayan siya. So what if bumalik ka? Gusto mo lang bang mamatay? Panunuya ni John. Hindi mapakali si Mr. Lynch na makipagtalo kay John. Tinuro niya si John at marahas na sinabi, Mr. West, ito ang brat na nanakit sa akin. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Brat, how dare you saktan ang isa sa atin? Ang lakas ng loob mo. Tumingin si Jared ng matalim na tingin. Mula noong ikalawang sales drive ng St. Ion Group, kumalat na ang pangalan ni John sa buong Marshall World ng Palanan City. Maraming direktang inapo ng malalaking pamilya ang lahat ay nakakakilala sa kanya. Gayunpaman, si Jared ay pangalawang anak lamang ng pamilya. Hindi pa niya kasama ang mga West nang pumunta sila sa sales drive. Hindi niya nakita si John, at hindi niya alam na si John ang chairman ng St. Ion Group. Sino ka? Tumingin si John kay Jared, at hindi niya alam kung sino ang lalaki. Brat, makinig kang mabuti. Huwag kang masyadong matakot pagkatapos mong marinig ito. Siya ang tagapamahala ng rehiyon ng West Praise, si Jared West. Sinabi ni Lynch sa isang hindi kapani-paniwalang pagmamalabas na paraan. Iniisip ko kung ito ay kamangha-mangha, kaya ito ang pangalawang anak ng mga kanluran. Mahinahong sabi ni John. Natigilan si Mr. Lynch. Akala niya ay magugulat si John sa pangalan ni Jared, ngunit hindi kapani-paniwalang kalmado si John. Lumampas ito sa kanyang inaasahan. Brat, hindi na kailangang kumilos ng napakakalma. Sisiguraduhin kong babayaran mo ako ng 10 beses sa pagkakabali ko sa braso ko. Ngayon, sabi ni Mr. Lynch sa malamig at madilim na boses. 732. Sa iyo lang. Anong biro? Ngumuso si John sa panghahamak. Brat, how dare you act so arrogantly in front of me? Nanlamig ang mukha ni Jared habang nakatingin kay John na may mas mabangis na ekspresyon. Ano? Mr. West, pinipilit mo bang tumayo para sa kanya? Tumingin si John kay Jared. Siyempre, kailangang alagaan ng isang master ang kanyang mga aso. Si Mr. Lynch ay kabilang sa West Praise. Ang pananakit sa kanya ay nangangahulugan na gumagawa ka ng isang kaaway mula sa mga kanluran. Tiyak na maghahanap ako ng hustisya para sa kanya ngayon. Malamig at mayabang na sabi ni Jared. Tama si Mr. West, sang-ayon ni Mr. Lynch. Kahit na inihambing siya sa isang aso, hindi siya mukhang nalulungkot tungkol dito.
Sa halip, may masayang ngiti sa kanyang mukha. Mr. West, ginamit ni Mr. Lynch ang dahilan para sa isang business meeting at sinubukang asarin ang kaibigan ko. The fact na kakabali ko lang sa braso niya ay pagiging magalang na sa mga West. Kung gusto mong magsalita, wala akong pakialam. Gayunpaman, kung sinusubukan mong itapon ang kapangyarihan ng iyong pamilya, kung gayon ikaw ay tumatahol sa maling puno. Sabi ni John. Ang mga West ay isang pangunahing pamilya sa huli. Hindi niya gusto ang paggawa ng malalakas na kaaway. Kung si Jared ay isang makatwirang tao, magiging maayos ang lahat. Nabaliw ba si John? Gusto ba talaga niyang mga twira ng mga West? Labis ang pagkadismaya ni Ava. Gusto niyang buksan ang isip ni John para makita kung ano ang nasa loob. Gusto mong mga twiran sa akin. Sino ka sa tingin mo? Nagsimulang tumawa si Jared na para bang nakarinig ng nakakatuwang biro. Kung gayon ano ang gusto mo? Naging malamig ang ekspresyon ni John, hindi nagagalit. Naisip ni Jared na inaamin ni John ang pagkatalo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya. Brat, dahil alam mo ang lugar mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa ngayon, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Lynch. Pagkatapos nito, baliin ang iyong braso bilang parusa. Pagkatapos, pag-isipan kung palayain ka. Sa sandaling sinabi iyon ni Jared, nagmamadaling idinagdag ni Lynch, Mr. West, nariyan din ang dalawang kaawa-awang babae. Mga kasabwat niya sila, hindi natin sila mapapabayaan ng madali. Habang tinuturo niya sina Ava at Janice ay baka sa mukha niya ang pagkatakam. Parehong hindi kapani-paniwalang maganda sina Janice at Ava. Iniisip pa rin niya ang hitsura ng mga ito. Siyempre, kasama si Jared, malamang kay Jared si Janice na mas maganda. Hindi niya inisip na kunin si Ava bilang aliw. Napatingin agad si Jared at nakita niya ang mahinhin at magandang si Janice. Agad na tumigil ang kanyang puso. Tama, dalawa rin sila. Brat, maaari kang mawala pagkatapos mong humingi ng tawad, ngunit ang dalawang iyon ay kailangang manatili. Sabi ni Jared na may nagbabagang tingin sa mga mata. Kahit bilang isang kanluran, masyado mong inihagis ang iyong kapangyarihan. Galit na galit si John. Hindi lamang siya pinilit ni Jared na humingi ng tawad, sinubukan pa ni Jared na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya laban kina Janice at Ava. Ang mga pagkilos na iyon ay walang pinagkaiba sa isang masamang malupit. Galit na galit ito sa kanya. Paano kung ako nga? Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Nagsimulang tumawa si Jared habang nakatingin kay John ng masama para bang siguradong matatalo si John. Ganoon ba? Kung pipilitin mo, ihahatid kita sa alok. Tingnan natin kung gaano kayang panindigan ng mga West. 733. Sa sobrang galit ni John ay nagsimula siyang tumawa sa galit. Kahit na ayaw niyang gumawa ng kalaban sa mga kanluran ng walang dahilan, talagang lumampas sa linya si Jared. Hindi niya hahayaang matapakan ng ganoon. Hindi man lang siya natatakot sa fields o sa lows, bakit siya matatakot sa mga kanluran? Brat, hiniling mo. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ngumisi si Jared bago sinenyasan ang binata sa likuran niya. Dick, tulungan mo akong turuan ng leksyon ng brat na ito. Ituro sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagtawid sa kanluran. Oo. Kinilala ni Dick bago siya lumabas sa crowd. Brat, sabihin mo sa akin. Paano mo gustong mamatay? Malamig na tiningnan ni Dick si John. Napaka-impress ng aura niya sa paligid. Halata namang magaling siyang martial artist. Sa iyo lang. Mangarap pa. Ngumisi si John. Maliban kay Ruth, walang sino man ang nakalusot sa kaharian ng Supreme Master gamit lamang ang kanilang sariling lakas sa loob ng nakababatang henerasyon ng Palanan City. Si Dick ay nasa 30s lamang. Halata kay John na ang kakayahan ni Dick ay nasa advanced o peak na innate state lamang. Walang paraan na naging Supreme Master siya. Ang sino mang hindi Supreme Master ay isang langgam. Sa kanyang mga kasanayan na nasa antas ng isang Intermediate Supreme Master, walang sino man sa innate state ang nagkakahalaga ng kanyang pansin. Brat, gusto mong mamatay. Galit na galit si Dick. Akmang susugurin niya si John nang may mangyari. Tumigil ka dyan. Isang malamig na sigaw ang narinig at inakay ni Jensen ang ilang lalaki. Jensen, ikaw pala. Nagdilim ang ekspresyon ni Jared.
Ang West Praise at ang Wick Group ay magkaribal sa negosyo. Marami siyang naging conflict kay Jensen noon. Tiyak na magkaaway silang dalawa kaya walang paraan na tretuhin niya ng maayos si Jensen. Nandito na si Mr. Wick. Ang galing. Parehong natuwa sina Eva at Janice. Nakahinga sila ng maluwag. Alam ni Eva na magkaribal ang West at ang Wicks at maaaring hindi pabayaan ni Jared si Jensen. Gayunpaman, si Jensen ang panganay na anak ng Wicks. Hindi siya dapat gawing trifle. Hanggat handa si Jensen na suportahan si John, maaaring maprotektahan ni Jensen si John. Dumating si Jensen sa tamang oras. Nadurog ang puso ni Dick, nananangis na kaya niyang harapin si John sa isang suntok kung si Jensen ay ilang segundo lang ang lumipas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Si Jensen ay nasa tuktok na ng innate state, habang siya ay nasa advanced na innate state lamang. Mas mahina siya kaysa kay Jensen. Kung ito man ay sa kakayahan ng katayuan, wala siyang magawang padalos-dalos sa harap ni Jensen. Napilitan siyang iwanan ang kanyang pag-atake. Mr. Walker, okay ka lang ba? Lumapit si Jensen at nagtanong. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa itaas ng buong oras. Nang marinig niya ang kaguluhan na nanggagaling sa ibaba, nag-alala siya na may nasagasaan si John kaya agad siyang sumugod. Sa hindi inaasahan, tama siya. Kahit papaano ay nagkaroon ng gulo si John sa mga West. Gawin mo. Ikaw. Sa tingin mo may mangyayari sa akin. Natutuwang sabi ni John. Oh, totoo yan. Biglang natauhan si Jensen. Batay sa kanyang nalalaman, si John ay isa ng Advanced Supreme Master. Siya ay kinilala ng maraming malalaking pamilya bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Palanan City. 734. Sa loob ng Palanan City, hanggat hindi ito mula sa mas matandang henerasyon, hindi magiging madali para sa sinuman na gumawa ng anuman kay John. Jensen, hindi katakataka na sinaktan ng brat na ito ang isang tao mula sa West Praise at nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang kalaban sa atin. Kaya ito ay nasa ilalim ng iyong mga tagubilin. Baka sa mukha ni Jared ang realization nang makita niyang parang malapit si John kay Jensen. Nagkamali siya ng paniniwala na inutusan ni Jensen si John na guluhin ang pakikipagtulungan ng West Praise sa Acme Corp para kumita si Jensen sa pagkakataon. Mas lalong umasim ang ekspresyon niya. Jared, si Mr. Walker ay hindi isang tao na maaari kong turuan. Itigil ang pag-aakalang ang pinakamasama. Malamig na sabi ni Jensen. Kahit hindi niya alam ang diwa ng nangyari, malabo niyang hulaan na malamang ay may kinalaman ito sa naunang pagtutulungan. Please, sinong niloloko mo? Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Ngumuso si Jared. Napagpasyahan na niya na tinutulungan ni John si Jensen kaya hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Jensen. Bahala ka kung gusto mong maniwala o hindi. Kahit anong mangyari, kaibigan ko si Mr. Walker. Kung may sinusubukan kang gawin sa kanya, haharapin mo ang Wicks. Kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan niyan sa iyong sarili. Nasa likod ni Jensen ang kanyang mga kamay habang nagbabala siya. Jensen, hindi mo ako matatakot. Maaaring ang ibang tao ay natatakot sa Wicks, ngunit ang mga kanluran ay hindi. I'm warning you, this is between us, that brat. Kung alam mo kung anong mabuti para sa iyo, pagkatapos ay mawala. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit kung pipilitin mong manghimasok sa mga bagay-bagay. Pananakot ni Jensen. Hindi niya binalak na paalisan ng madali si John. Ngayong alam na niya na si John ay maaaring isang taong nagtatrabaho kay Jensen, walang paraan na pabayaan niya si John. Bastos ka sa akin. Jared, may sira ba sa ulo mo? Ikaw ay nasa advanced na innate state lamang. Ang iyong mga kasanayan ay walang halaga kung ihahambing sa akin. Nakakuha ako ng pure energy pill mula sa Synth Ion Group ilang araw na ang nakalipas, at isa na akong Supreme Master. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos ng mayabang sa harap ko? Sa kanyang husay bilang Supreme Master, magagawa niyang harapin si Jared sa isang suntok lamang. Iniisip niya kung saan nakuha ni Jared ang kumpiyansa na kumilos ng mayabang sa harap niya. Oo, tama ka. Hindi ako kalaban mo sa lakas, pero ano? Sinama ko ngayon si Uncle Frank, tingnan natin kung paano mo siya haharapin.
Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Jared nang sabihin niya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likuran niya, Tito Frank, ipaubaya ko na sa iyo si Jensen. Sige. Tumango si Frank West, naglakad pasulong. Lalong tumindi ang kanyang tingin nang itinulak ng aura sa kanyang katawan ang lahat pabalik. Frank. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jensen, nakilala kung sino ang lalaking iyon. Si Frank ay isang tao mula sa ikalawang henerasyon ng mga kanluran. Naabot na niya ang antas ng isang intermediate Supreme Master hindi pa katagal. Ang kanyang mga kasanayan ay isang antas na mas mataas kaysa kay Jensen, kaya hindi siya isang taong maaaring harapin ni Jensen. Sa pagtingin kay Frank, hindi lang si Jensen. Maging ang mga kaibigan ni Jensen ay nagsimulang magsabi ng kung ano. Jared, si Frank ay bahagi ng ikalawang henerasyon ng iyong pamilya. Hindi siya bahagi ng nakababatang henerasyon. Paano ka walang hiya? Paano mo siya magagamit laban kay Mr. Wick? Tama, hindi ito dapat ipagmalaki. Lahat ng mga kaibigan ni Jensen ay nagrereklamo. 735. Ang iilan sa kanila ay lahat ay kaibigan ni Jensen, at lahat sila ay direktang inapo ng malalaking pamilya. Gayunpaman, ang Wicks at ang West ay kasosyo sa negosyo. Kahit gaano pa sila kalapit ni Jensen, hindi nila basta-basta nakikialam sa isang bagay sa pagitan ng dalawang pamilyang ganoon, kaya ang tanging magagawa nila ay magreklamo. Paano kung ako nga? Binalaan ko na si Jensen at hiniling na mawala siya. Siya ang nagpumilit na makialam, kaya paano mo ako masisisi? Ngumisi si Jared. Alam niya na mayroong isang hindi sinasabing tuntunin sa pagitan ng lahat ng mga pangunahing pamilya na ang mga matatandang henerasyon ay hindi madaling gumawa ng anuman sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinakialaman na ni Jensen ang hidwaan nila ni John. Napilitan lang lumaban si Jared para siguradong hindi mabilang ang unwritten rule. Isa pa, gusto lang niyang hulihin si Jensen para ipahiya si Jensen. Hindi niya pinaplano na gawin talaga ni Frank ang anumang bagay kay Jensen. Hanggat sinisigurado niyang iguhit ang linya, kahit na malaman ito ng mga Wicks, mapipilitin silang isara ang kanilang mga bibig at tanggapin ito. Ikaw, kasuklam-suklam. Natural na alam ni Jensen ang pinaplano ni Jared. Umasim ang kanyang ekspresyon, ngunit wala siyang magawa. Sa pagtingin kay Jensen na kailangang umatras sa harap ni Jared, muling huminto ang puso nina Ava at Janice. Lalong nabigla si Ava. Akala niya ay mapoprotektahan man lang ni Jensen si John. Gayunpaman, siya ay naging masyadong walang muwang. Walang plano si Jared na umatras kay Jensen. Kahit ang isang taong kasing halaga ni Jensen ay walang nagawa kay Jared. Walang paraan na makalaban ni John si Jared. Kung gayon, hindi lang si John, maging sila ni Janice ang magdurusa. Sa sandaling iyon, wala na siyang pag-asa. Sa kaibahan sa kawalan ng pag-asa ni Ava, sina Javner at Lynch ay mukhang hindi kapani-pani walang nasasabik. Nang makita nilang maganda ang relasyon ni John kay Jensen, nag-alala sila na hindi ito kakayanin ni Jared. Gayunpaman, mariing itinulak ni Jared si Jensen pababa. Ang pakikitungo kay John ay magiging napakadali. Natahimik silang dalawa. Wala silang ibang gusto kundi ang bilasan ni Jared at pilayin si John para ayusin ang kanilang sama ng loob. Mr. Wick, ito ay sa pagitan ko at ng mga West. Hayaan mo lang akong harapin ito. Hindi mo na kailangang guluhin ang pamilya mo. Nakangiting naglakad si John. Oo, sige. Awkward tumango si Jensen. Binalak niyang tulungan ng kaunti si John at samantalahin ang pagkakataong itulak si Jared pababa, ngunit hindi niya inaasahan na talagang dadalhin ni Jared si Frank. Hindi siya kalaban ni Frank, kaya napilitan siyang umatras. Araw-araw na mga bagong kabanata ay gayunpaman, hindi siya nag-alala. Alam niya na si John ay isa ng Advanced Supreme Master. Maaaring madaling makitungo si Jared sa sinuman, ngunit napagpasyahan niyang puntiryahin si John. Walang pinagkaiba iyon sa pagpapakamatay. Brat, takot na ang amo mo ngayon. Aso ka lang sa ilalim niya, how dare you act so arrogantly in front of me? Nasusuka ka talaga sa buhay. Natawa si Jared habang nakatingin kay John na parang tulala. Ang iba pang nasa gilid ng mga kanluran ay may higit pa o mas kaunting mga kaisipan sa kanilang ulo. Nakatingin silang lahat kay John ng masama.
Lahat sila ay nadama na ang pinakamahusay na pagpipilian ni John ay ang makinig kay Jared, at lumuhad sa lupa upang humingi ng awa upang iligtas ang kanyang sarili sa anumang pagpapahirap. Gayunpaman, hindi lamang lumuhad si John at nagmamakaawa, lumakad pa nga siya pasulong. Iniisip niya kung may mali ba sa ulo ni John. 736. Ang dumi talaga ng bibig mo. Nanlamig ang mga mata ni John. Hindi niya nagustuhan kung paano sinubukan ni Jared na ibaba ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayong isinumpa siya ni Jared at tinawag siyang aso, hindi na makapagpigil si John. Mabilis siyang sumulong at nagpadala ng sampal kay Jared. Hindi pa man lang nakapagtatanggol si Jared nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang mukha. Muntik na siyang mapalipad sa sampal ni John. Gusto mo bang mamatay? Nang mag-react si Jared, galit na galit siya. Itinaas niya ang kamao at sinuntok mismo sa ulo ni John. Sinabi ni John ang isang paa at nagpadala ng isang sipa sa dibdib ni Jared na nagpalipad kay Jared. Kasuklam-suklam. Galit na galit si Frank. Hindi man lang niya inisip iyon habang nagpadala siya ng suntok na may nakakatakot na kapangyarihan sa likuran ni John. Hindi man lang ito pinansin ni John nang tumalikod siya at tinutukan ng suntok ang atake ni Frank. Brat, pumunta ka sa impyerno. Baka sa mukha ni Frank ang masamang tingin. Naiinis siya kay John dahil sa pagsampal niya kay Jared kanina, kaya hindi na siya nagpapigil. Inilagay niya ang kanyang buong kapangyarihan sa likod ng suntok na iyon para sa paghihiganti. Frank, tulungan mo akong pilayin siya. Sa sandaling iyon, tinulungan na si Jared ng ilang mga nasasakupan. Tinitigan niya si John na may matinding puot, wala nang ibang gusto kundi ang paghiwalayin ni Frank si John. Ang iba mula sa West ay ganoon din. Lahat sila ay summoned up ng kanilang lakas upang maghintay para sa isang pagkakataon. Hanggat nagawa ni Frank na mabali ang paa ni John o mapilitan si John na umatras, siguradong tatalon sila at mapilayan si John. Kung hindi, hindi nila malalampasan ang puot sa kanilang mga puso. Tapos na tayo para sa, namutla si Ava habang kinakabahan siya para huminga. Kahit na hindi siya bihasa sa martial arts, masasabi pa rin niyang napapaligiran ng panganib si John, at malamang na hindi na siya makaligtas. Mas maayos na ang kalagayan ni Janice. Alam niyang napakalakas ni John, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya na hindi kayang talunin ni John ang napakaraming kalaban. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang kamao ni John ay nagsalubong ng mahigpit kay Frank. Kahit na si Frank ay nasa parehong antas sa John, siya ay naging isang intermediate supreme master. Samantala, walang kapare si John sa antas na iyon. Halata naman kung sino ang mas malakas. Kung sinubukan niyang labanan si John ng may husay, sana ay nakaligtas man lang siya ng ilang palitan. Gayunpaman, napagpasyahan niyang labanan na lang si John. Suicide lang yun. Sa malinaw na tunog ng pag-crack ng buto, ang espiritual na enerhiya sa kamao ni John ay tumaas. Higit pa rito, ang kanyang pangalawang kamao ay agad na nabasag ang dalisay na enerhiya ni Frank, na pumitik sa braso ni Frank at pinalipad si Frank. Napaluwa si Frank ng isang subo ng dugo habang siya ay malakas na humahampas sa mesa sa likod. Ang mesa ay gumuho sa mga piraso. Paano ito posible? Natigilan si Jared sa nakita. Walang sino man ang mangarap na ang may bali sa braso ay hindi si John, kundi si Frank. Alam ni Jared at ng iba pa mula sa West na si Frank ay isang intermediate supreme master. Isa na siyang tunay na malakas sa Palanan City. Gayunpaman, kahit na sa lakas ni Frank, siya ay nasugatan ng husto sa isang suntok mula kay John. Lahat sila ay baka sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Labi silang nabigla sa lakas na ipinakita ni John. 737. Nagulat si Frank. Hinawakan niya ang nananakit niyang braso habang nagmamadaling tumayo. Isa siyang intermediate supreme master, ngunit natalo siya kay John sa isang suntok. Hindi niya ito kayang tanggapin. Brat, sino ka? Napailing si Jared. Akala niya ay isang ordinaryong tao lang si John. Hindi na siya nagabalang itanong ang pangalan ni Lepian. Gayunpaman, nakikita ang mga kasanayan ni John sa murang edad, walang paraan na hindi siya kilala sa Palanan City. Bigla siyang nagkaroon ng hindi kapani-pani walang masamang pakiramdam. Ang tanga mo talaga, Jared. Sa kung gaano kabata si Mr. Walker, nagawa pa rin niyang talunin ang isang intermediate supreme master sa isang suntok. Sa palagay mo, sino siya sa mga nakababatang henerasyon ng Palanan City?
Tawa ng tawa si Jensen. Siya kaya si John Walker. Nagulat si Jared. Sa pag-iisip pa, nakilala niya agad kung sino si John. Kahit na hindi siya sumali sa sales drive ng St. Ian Group, narinig pa rin niya ito mula sa kanyang ama at kuya. Tinalo ni John ang Haronfield sa panahon ng sales drive sa isang suntok. Malamang nasa advanced na Supreme Master level na siya. Tinawag ng marami sa mga pangunahing pamilya si John na pinakamalakas sa pinakabatang henerasyon ng nakababatang henerasyon. Kung titingnan ng kabuuan ng Palanan City, si John lamang ang maaaring malampasan ng isang intermediate Supreme Master sa kanilang edad. Kaya siya ang chairman ng St. Ian Group, John. Agad na naunawaan ni Frank at ng iba pang mga nasasakupan ng sitwasyon sa pagkabigla. Lahat sila ay nadama na ang kanilang mga puso ay hindi kapani-paniwalang magulong sa sandaling iyon. Dick sa partikular na natanto kung gaano kalaki ng isang idiot siya ay nanais na makitungo sa John sa isang suntok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat na dumating si Jensen sa tamang oras na nagpatigil sa kanya sa pag-atake kay John. Kung hindi, hinarap siya ni John gamit ang isang daliri. Grupo ni St. Ian. Natarante sina Ava, Mr. Lynch at ang iba pa. Ang energy nurturing pills ng St. Ian Group ay ang buhay ng mga martial artist. Sa martial world at sa mga pangunahing pamilya, ang John at St. Ian Group ay hindi kapani-paniwalang kilala at may impluwensyang. Gayunpaman, ang St. Ian Group ay hindi nabuksan ng napakatagal, kaya ang kanilang mga kakayahan sa ekonomiya ay nasa antas lamang ng mga pangalawang tier na pamilya. Hindi sila gaanong kilala sa mundo ng negosyo. Si Ava at ang iba ay mga regular na tao lamang na mga blue-collar worker. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa St. Ian Group noon, ni hindi nila narinig ang tungkol sa pangalan ni John. Gayunpaman, nagulat pa rin si Ava. Nagplano lang siyang magsugal sa mga bagay-bagay nang magpasya siyang sumama sa kumpanya ni John kanina. Hindi niya inaasahan na talagang makaka-jackpot siya. Si John talaga ang chairman ng kumpanya. Hindi siya nagyayabang noon. Mas naging maayos ang pakiramdam niya sa sandaling iyon. Kaya lang, nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi man lang itinuring ni Jared si Jensen bilang anumang bagay kanina, ngunit si Jared at ang iba pa ay agad na mukhang natakot ng husto sa sandaling malaman nila kung sino si John. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nangyari. Si John at St. Ian Group kaya ay sikat na sikat. Maaari ba siyang maging mas kahanga-hanga kaysa sa Wicks? Mr. Lynch, ikaw ang may kasalanan nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ang chairman ng St. Ian Group, John? Galit na galit si Jared habang sinasampal sa mukha ang kausap. Mr. West, paano ko malalaman na siya ang chairman ng St. Ian Group na iyon? Di ba maliit na kumpanya lang? Tiyak na ito ay walang malaking. Hinawakan ni Lynch ang kanyang mukha pagkatapos masampal na medyo nahihirapang ilabas ang mga salita. 738. Katulad niya si Ava at hindi niya narinig ang St. Ian Group noon. Hindi niya maintindihan kung bakit matatakot sa isang walang pangalan na kumpanya ang isang kasing harlika ni Jared. Basura ka, anong alam mo? Halos mapahamak ako, salamat sa iyo. Sumabog sa galit si Jared. Sinipa niya si Lynch sa lupa at natuksong punitin siya. Kahit na si John ay hindi isang direktang inapo ng isang pangunahing pamilya, si John ay isa pa rin sa mga pinakakilalang tao sa Palanan City sa sandaling iyon. Nasa likod pa niya ang Shears, Southern King at Wicks. Siya ay isang tao na hindi maaaring masaktan. Sa panahon ng sales drive ng St. Ian Group, kahit na ang Fields, ang Northern King at iba pang puwersa na nagtutulungan ay walang nagawa kay John, lalo pa ang mga West. Siyempre, walang sariling puwersa si John sa sandaling iyon, kaya hindi kailangang masyadong matakot ang mga West kay John, ngunit hindi nila kayang saktan ang mga Shears. Isa pa, sinubukan niyang asin si John dahil sa hiling ni Mr. Lynch, kaya hindi siya pumanig sa katwiran. Kung nagpasya si John at ang Shears na ituloy ang bagay na iyon, hindi siya makakalabas dito nang hindi nasaktan. Si Lynch ang dahilan ng lahat. Halata naman kung gaano kagalit si Jared. Jared, di ba ngayon lang naging saplada ka? Bakit bigla kang natakot? Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ni Jensen nang makita niya ang labis na pagpapanik ni Jared. Ikaw, nagdilim ang ekspresyon ni Jared, ngunit wala siyang masabi. Mr. Walker, hindi ko alam kung sino ka ngayon, at nasaktan kita ng husto. Patawarin mo ako. Napayuko si Jared.
Sa sandaling nalaman niya kung sino si John, nagbago ang kanyang ugali. Hindi na siya ganoon kamayabang at suplado. Nagmamadali siyang humingi ng tawad, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Sa tingin mo sapat na ang isang paghingi ng tawad? Hindi ba masyadong simple? Ngumisi si John. Kanina pa ibinabato ni Jared ang kanyang kapangyarihan, pati sina Janice at Ava ay pinupuntirya. Kung hindi sapat ang kakayahan ni John, tiyak na magdurusa sina John, Janice at Ava sa araw na iyon. Ang sitwasyon ay ganap na nabago, ngunit sinubukan ni Jared na ayusin ang mga bagay sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Walang paraan na pabayaan ni John ang mga bagay ng ganoon kasimple. Kung gayon ano ang gusto mo? Nadurog ang puso ni Jared. Hindi mo ba ako pinaluhod at humingi ng tawad bago mabali ang isang braso ko? Kung gayon, tiyak na hindi nakita kailangang turuan. Malamig na sabi ni John. Binalik niya agad ang sinabi ni Jared. Ikaw, Mr. Walker, pangalawang anak pa rin ako ng mga kanluran. Kahit na mayroon kang ilang mga puwersa sa likod mo, ang mga West ay hindi masyadong mahina. Sana alam mo ang lugar mo at huwag lumampas sa linya. Madilim ang mukha ni Jared. So what if I cross the line? Kung hindi ka masaya, lumapit ka sa akin. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ni West. Mapanuksong tumawa si John. Binigyan na niya ng maraming pagkakataon si Jared. Si Jared ang hindi nagpahalaga sa kanila. Pagdating sa mga malupit na tulad ni Jared, pakiramdam niya ay obligado siyang turuan sila ng leksyon para maalala nila ito. Kung hindi, si Jared ay magpapatuloy ng walang anumang takot na sasaktan ng mga inosente. Ikaw, si Jared ay nawala ng pag-asa. Alam niyang isa ng Advanced Supreme Master si John. Inatake man siya ng lahat, walang paraan na matalo nila si John. 739. Maliban sa pagyuko ng ulo, wala na siyang ibang magawa. Jared, dahil West ka, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mong humingi ng paumanhin, ipakita ang iyong sinseridad at maaari kong isaalang-alang ang pagpapalam sa iyo. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Malamig na sabi ni John, tumaas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Hindi ka panipaniwalang madilim ang mukha ni Jared, ngunit wala siyang magawa. Si Jared ang nagudyok sa bagay na ito, at ito ay sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Humingi man siya ng tulong sa kanyang pamilya, wala silang magagawa tungkol dito. Siyempre, sa katayuan at kakayahan ni John, walang magagawa ang mga kanluran kahit na gusto nilang pumasok. Mawawala sa kanya ang lahat. Whatever, this is all my own doing. Tatanggapin ko ang aking kapalaran. Nagdikit ang ngipin ni Jared at hinampas ang sarili sa kaliwang braso, naputol ang braso. Pagkatapos noon ay ibinalik niya ang hinanakit sa kanyang puso habang nakaluhod sa harapan ni John. Mr. Walker, ngayon lang ako naging ignorante at nasaktan kita ng husto. Sana mapatawad mo ako. Humingi ng tawad si Jared. Kahit labag sa kalooban niya ay pinilit pa rin niyang lunukan ang pride niya. Tingin ko alam mo ang lugar mo. Malamig na nguya ni John, sa wakas ay binawi ang kanyang nakamamatay na aura. Pagtingin sa eksena, napatulala si Ava at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Jared ang pangalawang anak ng mga kanluran. Siya ay isang taong hindi kapani-paniwalang kapansin-pansin, hindi man lang umaatres sa harap ni Jensen Wick kahit na nagawang hilahin ang isa sa ibabaw ni Jensen. Gayunpaman, pagkatapos malaman kung sino si John, talagang nabalian si Jared ng braso at lumuhad para humingi ng tawad. Ano ang nangyayari? Laking gulat nilang tatlo ng sandaling iyon, natulala ang kanilang mga sarili. Si Ava ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa kanilang lahat. Sa wakas ay bumalik siya sa realidad. Si John ay tiyak na isang kahangahangang figure na mas mataas pa doon kaysa kay Jared, kung hindi, walang paraan na matakot si Jared. Nakakamangha. Janice, ang ganda ni John. Namula ang mukha ni Ava sa excitement. Isang maningning at nakakaakit na ngiti ang pinakawalan niya. Tinanggap na niya ang imbitasyon ni John na sumali sa Sintayon Group. Kung mas may kakayahan si John, mas masaya siya. Other than that, John was quite a humble person, and treated Janice quite well. Mas magaling siya sa dating makasariling amo. Nagtatrabaho sa ilalim ni John, ang kanyang kinabukasan ay magiging napakaliwanag.
Bahagyang ngumiti si Janice. Alam na niyang may relasyon si John kay Stacy at sa magkapatid na Sheer. Hindi na siya nagulat sa ipinakita ni John. Kung ikukumpara, si Lynch at Javner ay tumingin sa kumpletong kawalan ng pag-asa. Si Lynch ay may ganap na mapula ang mukha ay siya ay nakaupo sa sahig, takot naninigas. Alam niya na, kahit si Jared ay walang nagawa kay John, ang pangyayaring kailangang baliin ang sariling braso at lumuhod para humingi ng tawad. Bilang taong naging sentro nito, kitang-kita kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Para naman kay Javner, hindi kapani-pani walang nabigla siya. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano siya naging katanga sa pag-asa na tutulungan siya ni Jared na maghiganti. Kasabay nito, natutuwa siyang nanatili siya upang makita ang tunay na kakayahan ni John. Kung hindi, siguradong mamamatay siya sa isang kahindek-hindek na kamatayan kung hinanap niya ng personal si John para sa paghihiganti pagkatapos noon. Kinailangan niyang pasalamatan ang kanyang mga maswerteng bituin para doon. 704 na po. Sige, Mr. West, bumangon ka na. Hayaan mong bigyan kita ng huling payo. Kung gumawa ka ng masama, aabutan ka ng iyong mga gawa. Dahil isa kang kanluran, hahayaan kitang umalis sa pagkakataong ito para sa kapakanan ng iyong pamilya. Gayunpaman, hayaan mo akong gawing malinaw ang mga bagay. Kapag nahuli kitang binubuli ulit ang mahihina, hindi ka na maswerte sa susunod. Malamig na babala ni John. Oo. Kinagat ni Jared ang sakit sa braso habang dahan-daang bumangon. Mr. Walker, kung wala nang iba pa, magpapalim na ako. Pilit na ngumiti si Jared, naghahanda ng umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Hawakan mo. Si Mr. Lynch ay isang makasalanang tao. Parte siya ng kumpanya mo. Kaya mo siyang harapin ayon sa gusto mo. Naiinis na tinuro ni John ang taong nasa lupa. Naiintindihan ko. Si Jared ay may malamig na kumikinang sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Lynch. Nagawa lang niyang masaktan si John dahil kay Lynch. Dahil doon, kinaiinisan na niya si Lynch to the bone. Kahit na walang sinabi si John, walang paraan na magpapakita siya ng awa. Nakaramdam si Lynch ng lamig sa kanyang puso nang lumuhad siya sa lupa. Mr. Walker, Mr. West, maawa ka. Alam ko na ang mali ng aking mga paraan ngayon. Pakiusap, patawarin mo ako kahit minsan lang. Panay ang pakiusap ni Lynch. Ngumisi si John. Naiwasan na niya si Lynch minsan, ngunit hindi sinamantalan lalaki ang pagkakataon, at sa halip ay dinala niya si Jared para subukan at saktan si John. Isang taong kasing sama at walang pagsisisi na hindi karapat-dapat na karamay. Walang para kay Jared na ipahayag ang kanyang iniisip. Sinipa niya ng mariin si Lynch sa binti. Maririnig ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng buto. Napasigaw si Lynch sa paghihirap. Ang kanyang binti ay napilayan lamang ni Jared. Galit pa rin si Jared. Muli niyang sinipa ang kabilang paa, napilayan ito. Ang magkabilang binti ay baldado, at ang mga alon ng sakit ay sumalakay sa kanyang isip habang si Lynch ay nawala ng malay. Sige, pwede ka nang umalis. Pakiusap, ilayo mo na siya, ayoko na siyang tingnan. Tinuro ni John ang katawan sa lupa. Oo, tere na. Kumaway si Jared, sinenyasan ng dalawa niyang tauhan na kunin si Lynch bago umalis ang lahat. Kung titingnan ang eksenang iyon, walang paraan si Javner na maglakas loob na manatili. Sinamantala niya ang pagkakataong makawala kasama ang mga tauhan ni Jared. Hawakan mo. Ikaw, pumunta ka dito ngayon din. Biglang tinuro ni John si Javner. Laking gulat ni Javner na ramdaman niyang iniiwan siya ng kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na mapapansin siya ni John. Naramdaman agad ng kanyang mga binti si Jelly nang bumagsak siya sa lupa. Mr. Walker, alam ko na ang mga pagkakamali ko ngayon. Sinisiguro ko sa iyo, hindi na ako lalaban sa iyo. Pakiusap, ipakita mo sa akin ang ilan. Maawa at iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Pakiusap Javner na nanginginig sa takot. Kahit na ilang beses na siyang sinampal ni John, mas madali siyang nakawala kumpara kay Lynch, baldado ang magkabilang paa. Ayaw niyang maranasan ang parehong kapalaran. Hindi alam ni John ang magiging reaksyon. Huwag kang mag-alala, tinuruan na kita ng leksyon minsan. Wala akong interes na gawin ito muli. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Javner.
Nasira ang kwartong ito ng mga subordinate mo. Kailangan mong tandaan na bayaran ang boss. Mahinahong sabi ni John. Forget what they doing, keep on doing.